inflation is basically pagtaas ng pangunahing bilihin, bigas, yung mga pangangailangan ng tao, lahat, gasolina. Nangyayari po yan pagka bagsak ang ekonomiya ng isang bansa. Ngayon, sa economic chacha na gagawin po natin, we are inviting foreign investors. We are telling investors to invest in our country. And if they do that, we bring in more money. If we bring in more money, we give more jobs to the people. We get more taxes from these investors. Ibig sabihin, may pera ang bansa natin. So, parang yung, I beg to disagree with my colleagues in the Makabayan Bloc. Dahil parang sinabi nilang 1 + 1 = 3. Kasi, kaya nga tayo nagpapasok ng hanap buhay sa bansa para umasenso yung bansa natin. So, I don't see the connection between inviting foreign investors and at the end of the day, having an inflation o pagbagsak na ekonomiya. So, this is a big no-no for us. Thank you po. May we get Kong Adjong's take po? Well, I guess what I understand, I'm not an economist. I just want to share my own opinion on this. Inflation, if there's going to be a price hike of certain commodities without the consumers do not have the purchasing power to do so. So I guess I want to share to you is that since ang issue of purchasing power of the it involves, of course, you have to have livelihood, no? You have to have the income, no? Kasi kailangan ho yan magkaroon po ng sapat na pera para po doon sa bilhin. Ultimately, what Congressman Marvin has said, poverty, no, ang pinangano natin. So ang economic chacha po talaga is to, aside from investing, no, foreign investors, yung mga companies nila, this will also create employment, no, in areas kung if ever should there be really a change in the economic chacha. Of course, magkakaroon po yan ng investment sites kung where these companies will be located, will be investing their companies, and that would create and spur development, not only development, potential income revenue to LGUs, to the national treasury, but as well as create jobs for the ordinary civilians and ordinary citizens. So once you have that sustainable livelihood, you have the purchasing power. So then it answers the problem of poverty. Tataas po yung kalidad ng ating mga kababayan to have that purchasing power. The question is, will economic chacha cause an increase in inflation? No. May mga alegasyon na kapag pinasa daw ang panukalang batas na ito, tataas lalo ang inflation. At ang ibig sabihin ng pagtaas ng inflation ay mas mahirap na buhay sa taong bayan. Ang sagot ko po, pasensya na po sa mga nagsabi po, pero isa po iyang malaking kalokohan at kasinungalingan. Bakit? Tila binibigyan natin ng maling pag-intindi ang taong bayan. Napakaklaro. Kapag may economic chacha, ang ibig sabihin ay bukas at magkakaroon ng kompetisyon. Kapareho kapag ikaw ay nasa loob ng barko at ikaw ay nakasakay sa barko, magkano ba ang fried chicken at kanin sa loob ng barko? Eh di ba napakamahal? Na minsan ayaw mo na lang kumain? Ito kwentong nakakatawa lang. Kasama ko yung aking asawa at ang aking anak, sumakay kami ng barko galing Cebu papuntang Iloilo. Ayaw kong bumili ng manok. Matagal na to, this was like 10 years ago. Pero yung fried chicken, 190 pesos yung isang hiwa. Leg lang yon. Wala pa yung kanin doon. Wala pa yung inumin doon. Ang sagot ng asawa ko, kung hindi ka bibili, makakain mo ba yung pera mo? Totoo rin. Nakatali ka eh. Wala kang choice. Ganyan din ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Pag-usapan natin kuryente, tubig, internet,
wala kang choice. Kasi lahat ng papasok, kailangan makipag-partner sa Pilipino. At yung partnership na yon, syempre, medyo malaki ang idadagdag dun sa presyo. At nawawala ng kompetisyon. Kaya, nasaan ang sinasabing tataas ang inflation? Napakasimple lang nun eh. Kapag may kompetisyon, bababa ang presyo. It's as simple as that. Huwag na nating linlangin ang taong bayan. Siguro yung iba hindi naintindihan ano ang meaning ng inflation. No? Ang ibig sabihin nun, pag tumaas yun, tataas ang mga bilihin. Ganun yun, tataas ang presyo. Paano tataas kung marami ang nagbebenta? Paano tataas? Let's talk about logistics. Ito nga ang sinabi ko nung paulit-ulit nung nag-interpellate kami. Nakakalungkot tanggapin na as of this moment, napakamahal ng logistical cost within the Philippines. Bumili ka ng package sa Thailand. Meron kang bilhin na mga gamit doon sa Singapore, sa Vietnam, even China, kasi ang dami naman talagang nanggagaling doon, even US and Europe. Yung pamasahe galing sa mga bansang yan, papunta ng Pilipinas, ay napaka-affordable. Ikumpara yung cost mo within the Philippines. So pagdating ng Manila, kung ipapadala mo yung mga bagay na yan papuntang Iloilo or Cebu, doble or triple pa dun sa ginastos galing sa ibang bansa papunta ng Manila. How much more if you're going to Batanes? Why is this happening? Siyempre, yung logistics provider sa buong mundo, it's economies of scale. They serve many other countries. Marami silang siniserbisyuhan. Yung nasa loob natin, you're limited only to a few islands in the Philippines. Siyempre, mas mataas yung costing mo. Hindi ka kikita kasi yan lang ang siniserve mo. So if we open that up, sabihin natin, merong ibang mga Pilipinong negosyante malulugi ng konti, pero mas malaki ang benepisyo sa taong bayan kasi magiging mura. Kapag mura ang transport cost, magiging mura ang bilihin. Ganun lang yon kasimple. Kaya kung meron mang mga nanlilin lang sa atin ng economic tsa-tsa ay tataas ang inflation, pasensya na po. But it's a big lie. Thank you po. For my second question,